Mula nang bumalik si Austin Reeves since February 3 galing injury, 2 beses pa lang siyang nakaka-break ng 20 points pataas. Big deal yun para sa Lakers para makatalo sila ng isang contender sa playoff na team. Ito yung average ni Austin Reeves bago siya nagkaroon ng calf strain injury. Nabibihira siya dating bumaba ng nasa 20 points per game. 6 na games lang siyang merong below 20 points. Ang majority pa nun nung na-injured si Reeves ng unang beses at bumalik siya. Historically, yung run ni Austin Reeves mula October until January, siyang pang-4 na player behind LeBron, KD at Steph na merong at least 25 points, 5 rebounds, 5 assists na merong 50% sa field at nasa at least 2.5 3-point shot per game. Kaya ang taas ng value nun ni Austin Reeves pang All-Star. Tapos nasa bargain contract pa siya. Since February 3, nag-average lang si Reeves ng 18 points, 3 rebounds, 4 assists. Mataas pa rin naman kung titingnan para sa isang undrafted player, pero mababa yan kung ikukumpara noong nakaraang season. Bumaba din ang usage rate nitong si Austin Reeves mula nang bumalik siya. Mula second option kay Luka, naging third option siya ulit na dati naman niyang role, pero bumaba ang kanyang possession. Ang primary reason dahil behind pa rin siya sa usage rate ni Luka at LeBron. Ito nababasa ko lang sa mga comment online regarding dito kay Austin Reeves na kapag naglalaro si LeBron, bumababa talaga ang scoring ni Austin Reeves ngayon dahil di umano mas hinahabol ni LeBron ang scoring at record. Pero kung titingnan sa stats, nasa 27% ang usage rate ni Reeves kapag naglalaro si LeBron. Kapag wala naman si LeBron, 30% behind Luka. Hindi ganong kataas or kalaki ang agwat. Si Reeves ang secondary playmaker at scorer ng LA nung bago siya ma-injured at halos pantay lang silang dalawa ni LeBron pagdating sa usage rate, nasa 28%. Since bumalik din si Reeves, bumaba ang metrics ng trio ni Luka, LeBron at Reeves. Sa offensive rating, pang 30 sila na merong 107.9. Sa defense, 117.5 pang number 26. At sa net rating naman, negative 9.6 pang 28. So wala namang bago sa stats na yon. Halos parehas lang din since November nung bumalik si LeBron. Sa nakaraang game ng Nuggets, meron ang trio na negative 14 sa net rating. Versus Pacers naman, nasa plus 8 si Luka at si Reeves. Wala si LeBron versus Pacers at kahit umiscore si Reeves ng 19 points, negative 8 pa rin siya sa plus minus rating. Kaya lang naging plus 8 dahil kay Luka na merong plus 20. Malayo na rin si Reeves sa nakaraang season na kasama na niya si LeBron at si Luka na nag-a-average pa rin siya noon ng nasa 21 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Ang tinitingnan ngayong reason sa pagbaba ng stats ni Reeves at hindi na makaabot ng 20 points per game ay dahil nagtatago siya ng injury. Common na ginagawa yan ng mga player papasok ng free agency. Si Reeves ang isa sa biggest free agent sa off-season kapag nag-decline siya. Around 30 to 40 million per year ang pwede niya makuha at nasa 100 to 120% increase yun para sa kanyang kontrata. Meron di umanong injury si Austin Reeves sa kanyang braso na hindi niya sinasabi sa Lakers na nakita kasi to ng mga fans online at tinanong din ng media kay Reeves. Based kasi sa NBA memo, kung meron mang nilagay na medical tape itong si Austin Reeves, hindi niya pwedeng sabihin na cool lang tingnan. Kailangan i-disclose niya kung meron siyang injury dahil pwedeng mapagmulta ang LA. Na bakit nakabalot ng medical tape yung braso niya na ang sinagot lang ni Reeves nun, guwapo or cool lang tingnan. Iniwasan niyang sagutin yung tanong. Ang sinabi pa ni Reeves, meron lang siyang funny bone. Yung term na yon parang nangimay yung braso ni Reeves. Ito yung game versus Pelicans pa. Kasunod pa yon na hinihinala ng ibang mga media at analyst na nararamdaman niya ulit yung calf strain injury na nakuha niya dati at bumabalik ulit. Bumaba din ang shooting percentage ni Reeves pero sa NBA standard mataas pa rin yun, 46 and 38%. Big issue sa Lakers na hindi makascore ng 20 points pataas si Austin Reeves dahil yun ang pangontra nila sa defense ng kalaban. Kapag umiscore si Austin Reeves ng 20 or more points ngayong season, 16 and 3 ang Lakers. Ang isang player pa na katulad ni Austin Reeves na nagtatago pa ng injury or hinihinalang nagtatago din ay si Andrew Wiggins. Hindi siya nakalaro versus Hornets. Nagtaka kasi doon ang media at ibang analyst na late scratch itong si Andrew Wiggins versus sa Hornets. Panalo naman doon ang Miami. Pero nakapaglaro kasi si Wiggins ng 7 straight games prior sa game sa Hornets.
Kaya sinabing tinatago yung injury ni Andrew Wiggins dahil ang diagnostic sa kanya, bilateral patellar tendinitis. Pero ang tinag sa injury report, toe injury. Merong masakit sa hinlalaki sa paa nitong si Wiggins. Kaya nagtaka yung iba bakit ginawa yun ng Miami. Based sa mga medical website, prone sa ACL injury ang merong bilateral patellar tendinitis. Posible kasing humina ang nerves or cartilage dun. Sa dami rin na kasi nang nagkaroon ng ACL at Achilles injury noong mga nakaraang season, tinitingnan na kasi ngayon ang medical record ng mga player. Nung nakarang linggo pa, nagtataka yung iba na bakit si Wiggins laging late addition sa lineup at lagi ding late aalisin sa lineup. Versus Hornets, dun talaga sila nagtaka. Injury yung tuhod nitong si Wiggins pero ang nilagay, hinlalaki sa paa yung injury. Napansin din na bumabagal si Wiggins sa defense at yun ang big arsenal niya sa Miami. So hindi pa sigurado kung ang Miami or si Wiggins ang nagtatago ng injury niya. Dahil merong player option si Wiggins sa offseason at big chance na ngayon makakuha ng another contract extension. Nag-a-average pa naman siya ng 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 47 and 40%. Isa pa rin sa best 3-and-D player kung pagbabasihan ng stats at pagbabasihan din ang value sa trade market.